Nakakabahala, nasaan ang dati kong damit? Ah, nandito pa ba ako sa bansa? Gising ka na pala. Babaeng may tainga ng hayop. Bakit hindi ka nagsasalita? Tinanong kita kung anong tribo ka nagmula. Sandali, bakit hindi ko siya maintindihan? Hindi kaya ako ay naglakbay sa ibang mundo. Ano bang sinasabi ng tanga na iyon? Hindi ko talaga maintindihan. Sige na, sumama ka sa akin. Mabilis ang utos ng shaman. Sinasabi niyang dalhin ang lahat ng tao sa tribo. Dapat isa ka sa kanila. Tulong, Diyos ko. Hindi ito isang maayos na lipunang primitive. Saan ba ako napadpad? Ano ang gagawin ko na wala na ako? Wala na tayong tribo. May paraan pa. Dinala na ng pinuno ng Yanhu na may totem. Pumunta na siyang manghuli ng mabangis na hayop. Kung makakuha siya ng dugo ng mabangis na hayop, baka maipagpatuloy pa ang buhay ng shaman. Wala ng oras. Sobrang masama na ang kalagayan ng mambabarang. Hindi na natin maantay na bumalik si Kapitan Yanhu. Kung hindi sana tayo tinipon ngayon para pumili ng bagong mambabarang. At kahit ang mambabarang mismo ay walang magagawa. Anong silbi ng dugo ng mabangis na halimaw? Ano ang dapat nating gawin? Noong nasa lupa ng mga ninuno tayo, hindi ba't nasubukan na natin iyon? Walang sinuman ang may taglay na kakayahan ng mangkukulam. Subukan natin ulit. Baka sa pagkakataong ito ay meron na. Tama na, paparating na si Gu. Nandito na ba ang lahat? Kung kumpleto na, simulan na natin. Pero ang inyong kalusugan, kaya ko pa. Ihanda na ang lahat. Pareho pa rin ang nangyari tulad ng dati. Wala ni isa sa atin ang may kakayahan maging isang mangkukulam. Paano na kung wala na ang mangkukulam? Mawawala na ang ating tribo. Totoo nga ba? Gusto ba talagang lipulin ni Ina ng kalikasan ang ating tribong Kingke? Hoy, magising ka, tingnan mo. Nagbago ang liwanag na bola. Ito ba ay Yanling? Sadyang Yanling ito. Hindi ba nasubukan na ito noong nakaraan? Gusto kong maging isang mangkukulam. Gusto kong maging isang mangkukulam. Ano bang nangyayari dito? Naaalala ko. Parang si Yanling ay nagdala nito mula sa labas ilang araw na ang nakalipas. Ang isang itinaboy, siya pa ang naging ating salamangkero. Hindi ko akalain. Huwag mo nang alalahanin yan. Ayos na ngayon. May bago na tayong salamangkero sa tribo natin. Hindi na tayo magiging mga itinaboy. Magkakaroon ulit tayo ng mga bagong mandirigmang totem. Tayo ay hahaha. Nakita mo ba? May pag-asa na ang ating Kingke tribo. Hindi na kailangang sumali sa ibang tribo. Nakita ko. May tagapagmana na ng mambabarang. Panahon na para magtapos ito. Nararamdaman ko na ang tawag ng inang lupa sa akin. Mambabarang. Pinagsama-sama mo ang lahat. Mayroon pa akong nais sabihin. Dapat lahat ay narito. May sasabihin ang shaman. Sige, wag na kayong umiyak. Ang pagkakaroon ng bagong shaman sa tribo ay isang masayang bagay. May ilang bagay pa akong nais ipaalam sa inyo. Siya ay napakamahina. Tandaan ninyong ingatan siya ng mabuti. At ang kaalaman ng mga albularyo ay napakalakas. Ito ay ipinasa ng mga Diyos. Dapat ninyong sundin ang sinasabi ng bagong albularyo. Walang sinumang desisyon ang dapat labagin. Tama, Muking. Yung mga bagay na iniwan ko. Tandaan mong ibigay iyon sa kanya. Hindi, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Yixet, ayos lang iyon. Sige, mag-uwian na kayong lahat. Huling sandali. Hayaan niyo akong mag-isa. Ang panahon ang pinakamahalaga sa mundo. Hindi. Bakit parang kamukha niya yung tao mula sa malaking tribo? Ina, andito na siya. Bilis. Patawag mo si Yanling dito. May itatanong ako sa kanya. Nahanap na si Gu Yanlin. Yanlin, may itatanong ako sa'yo. Saan mo ba napulot ang bagong bahay? Sa isang gubat sa silangan. Nakita ko ito habang nagpapatrol ako doon. Silangan. Yung malaking tribo ay nasa silangan.
Nasaan ang tainga ng bagong shaman? May buntot ba? Ang kamay ba ay pangklaw o ang paa ay pangklaw? Napakakaiba ng tainga ng bagong shaman. Hindi ito tumutubo sa ulo. Nasa magkabilang gilid ito. At ito ay mga tainga na hindi ko pa kailanman nakita. Tungkol sa iba pang buntot at mga kuko, wala. Sigurado ka? Tama iyon. Bakit mo tinatanong yan? Ha 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 ha. Wala nang oras para ipaliwanag sa'yo. Sasabihin ko na lang sa'yo ito. May bagong shaman na. Ang ating king na tribo ay hindi lang nakaligtas. Tiyak na magiging malaking tribo ito. At si Yanlin pa. Hindi ba't matagal mo nang gustong maging shaman? Basta't lagi kang nasa tabi ng bagong shaman at nagsisilbi sa kanya. Siguradong magiging pinakamagaling akong mambabarang. Uy, nagising na ako. Ang cute naman ng mabalahibong tenga na to. Ang sarap sa pakiramdam, ang init at komportable. Au! Ang weird, naiintindihan ko na ang sinasabi nila. Nasaan ba ako? Sino kayo? Narito ang tribo ng Kinke. Ikaw ay naging aming shaman. Sandali, anong sinabi mo? Ano ang sinabi mo kanina? Naging shaman ako ninyo. Shaman, shaman, shaman. Ano bang klaseng bagay ito? Pagkatapos lang ang paglipat, agad akong naging punong baryo, hindi ba? Ano na ang dapat gawin ng lahat ngayon? Paano kung pakainin muna natin ang lahat? Ibig sabihin, ilabas ng lahat ang pagkain nila. Simulan na ang pagkain. Ako ba ang unang pipili? Kukunin ko na lang ito. Akala ko dati, katabi ko lang ang mangkukulam. Kukunin ng mangkukulam ang aking karne. Kumain na tayong lahat. Dito sa Yanling, palagi ba kayong kumakain ng hilaw na karne? Wala bang apoy sa inyong tribo? Dati namang may apoy sa tribo. Pero noong tumakas kami mula sa lupang ninuno, hindi kami nakapagdala ng maraming baga. Dagdag pa, umulan pa nitong mga nakaraang araw. Pati ang natitirang apoy ay namatay na. Ina, pinatigil mo ang lahat sa pagkain ng hilaw na karne. Hintayin ninyo akong makagawa ng apoy. Kumain tayo ng luto, marunong ka na ba ng mahika ngayon? Hindi ito mahika. Hindi ito mahika. E paano nga ba nakagawa ng apoy ang mangkukulam? Yanlin, hanapan mo ako ng 2 tuyong kahoy. Mas mainam kung mas tuyo. Kumuha ka ng isang pangbuto na kutsilyo. Tita, tingnan mo kung aling isa ang gusto mo. Kayo, kumuha ng ilang piraso ng balat ng hayop. Gupitin ang natitirang balahibo ng hayop sa balat. At kumuha ng ilang dakot ng tuyong dayami sa lupa. Ang galing, may tuyong pinewood pa. Ang tuyong pinewood ang pinakamadaling gamitin para mag-apoy. Yanling, gamitin mo ang kamay mo para pigilan ang kahoy dito. May isa pang tao sa kabila, pigilan mo rin ako. Parang pangil ng rhinoceros. Ito ay pangil ng baka, kaya niya ba ito? Ha? Ako siksing. Akala ko gusto mo ring makasama si Wu. Maging isang mandirigmang totem. Sige na, wag mo nang pindutin. Kung ipagpapatuloy mo pa, hindi na tayo makakagawa ng apoy. Pasensya na. Shaman, parusahan mo na lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ng shaman. Madaling sabihin na magpaapoy gamit ang maasim na kahoy. Pero mahirap pala gawin. Wow, ang galing, parang apoy talaga. Ang galing, meron ng apoy. Pwede na tayong kumain ng lutong karne. Sobrang mahika ito, talagang mahika. Ang galing-galing mo, lola ng lupa. Nagawa ko na. Tara na, pwedeng kumain na ang lahat. Wow, ang galing-galing mo talaga. Kaka-accept mo lang ng pamana ng shaman. Natuto ka na ng mahika. Hindi ito talagang mahika. Ito ay tinatawag na pagkuha ng apoy gamit ang kahoy. Kaya ng lahat na matutunan ito. Pwede rin ba akong matuto? Hindi ko mapigilan ang mga balahibong tainga na ito. Iyan ang sariling mga sungay. Parang hindi kasing lambot na mga tainga ni Yanling. Gusto kaya niya ito?
Kayang matutunan ng sinuman ito. Kailangan lang ng kaunting oras. Kumain muna, pagkatapos ng pagkain, ituturo ko sa inyo. Umi, kumain ka. Salamat. Mukhang hindi ko talaga gusto ang mga paa ko. Walang kahit anong pampalasa na idinagdag. Mukhang hindi ito magiging masarap. Mukhang kailangan ko pang ayusin ang problema sa asin sa hinaharap. Muki, tawagin mo ang lahat. Ituturo ko sa lahat kung paano gumawa ng apoy gamit ang kahoy. Lahat, magtipon-tipon kayo. Nakita niyo na ba? Lieutenant Yanlin, dumating ka, ituturo ko sa'yo. Kaya ko ba? Sabi ko, kaya mo talaga. Gawin mo lang ang sinabi ko. Lumabas ang apoy. Ha. Wow, talagang nakagawa ng apoy. Wow, ang galing naman. Walang pamana. Pwede rin ba tayong matutong mangkukulam? Gusto ko rin matutong mag-martial arts. Sige, tuturuan kita. Wow, kaya ni Yanling magtagumpay. Kaya rin ang apelyido. Siguro, talagang kayang matutunan ng bawat isa ang salamangka ng pagpapaliyab ng apoy. Wow, gusto ko rin matutunan. Lesiu, ayusin niyo ang mga damit niyo. Lumapit kayo at matutong isa-isa ayon sa pila. Bawal mag-unahan. Kayo ang bahala sa pagtuturo sa lahat kung paano magpaapoy gamit ang kahoy. Turuan niyo silang lahat na magpaapoy. Sino ang nagturo sa akin ng marami? Kaya't ang makakatanggap ng gantimpala ay ang sinumang nagbigay sa akin ng higit pang pagkain sa gabi. Sige, ako. Wow, mukhang hindi lang mga baka at kabayo ang kapaki-pakinabang . Hanggang ngayon, hindi ko pa natutunaw ang mga nangyari kanina. Una, naglakbay ako sa makalumang lipunan. At sa huli, isang lipunang may mga halimaw pa. Tapos, tinanggap ko ang pamana ng isang shaman. Nangangasiwa ng mahigit 50 katutubong tao. Paano natin hahawakan ang bangkay ng uwak? Ayon sa dati nating paraan, hintayin ang pagbabalik ng pangkat ng pangangaso ni Yanhu. Sabay-sabay nating susunugin ang bangkay ng uwak. Ito ay pangkat ng pangangaso. Nandito na si Yanhu at ang kanilang grupo. Buti na lang ay pareho ang bilang ng mga umalis at bumalik. Wala bang nakuha ang Yanhu sa pangangaso sa pagkakataong ito? Wala, naglakbay kami patungong Hilaga sa loob ng 2 paglubog ng araw. Nakakita kami ng maraming mabangis na hayop. Ngunit lahat ng iyon ay mga 8 at 9 na antas ng mabangis na hayop. Wala silang silbi sa mga sugat ng shaman. Kaya't hindi kami kumilos. May isang pagkakataon na nakakita kami ng 7 na antas ng mabangis na hayop. Ngunit sa bilang ng aming mga mandirigma ng totem, talagang hindi natin kaya. Kakaunti lang ang laban. Sugat na ang mga paa at ngipin. Kung hindi dahil sa mga anting-anting na ibinigay sa atin ng shaman. Namatay na sana silang 2 roon. Tama, nasaan si Muking? Kumusta na ang kalagayan ng shaman? Nahuli kayo. Habang ang araw ay nasa gitna ng langit, nagsagawa ang albularyo ng huli niyang pamana. At pagkatapos ay bumalik sa lupa sa ating ninuno. Sumpa, kasalanan natin na walang silbi. Hindi tayo handa sa ambush ng tribo ng itim na unggoy. At pinabayaan pa nating masaktan ang albularyo. Iyon. Kamusta kayo? Sino ka? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Ngayon siya na ang ating bagong shaman. Ngunit hindi pa natatapos ang pamana. Magandang araw, shaman. Tumayo kayong lahat. Kakabalik nyo lang. Siguradong gutom na kayo. Tara, umuwi na tayo. Pinasabi ko na bigyan kayo ng karne. Ipinamigay ni Yanlin ang karne sa mga mandirigmang totem. 3 piraso ng karne bawat isa. Bakit hilaw na naman ang kinakain ninyo? Itigil mo muna, Yanhua. Hintayin ninyong maluto bago kainin. Hindi ba naubos na ang apoy sa loob ng tribo? Nga, Yanlin. Bilisan mo, magdala ng apoy, please, uhu. Tay, pwede na kayong kumain ng lutong karne. Anak, anong nangyari dito? Hindi ba't natutunan mo na ang mahika? Ito ang itinuro sa akin ng isang shaman.
Pero sinabi niya na hindi ito martial arts. Ito ay isang kasanayan sa buhay. Si Afu ay nag-aapoy. Marunong din ako. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ikaw din ay marunong. Tiye hahaha. Afu, marunong din akong mamuhay. Afu, itinuro din sa atin ni Ugang. Ano bang nangyayari dito? Bakit ilang araw lang tayong umalis? Marami na sa tribo ang natutong manggamot. Tama nga, haha. Kanina, sinabi ni Yanling sa'yo, di ba? Hindi ito panggagamot. Ito ay isang kasanayang pang-araw-araw. Yung mga naiwan sa tribo, natutunan na nila ngayon. Ano? Lahat ng tao sa tribo ay marunong nito. Tama, nakita mo ba ang mga bakas doon? Iyan ang mga bakas ng mga kasamahan natin na nagsanay magpaapoy. Kamakailan lang nila pinatay ang apoy. Kung hindi lang ako nag-aalala na masyadong maraming apoy, baka masunog ang mga puno sa paligid. Pinakita ko sana sa iyo ang galing ko. Magpapakita sana ako ng pagpapapoy para makita mo. Ang matandang ito ay nandito lang para magyabang. Sinasabi mo bang ang ganitong kasanayan ay kayang matutunan ng lahat? Tama, kaya niyong matutunan din. Ang galing, hahaha. Ang galing sa ganitong kasanayan. Tataas ang seguridad ng grupo sa pangangaso. Halos doble pa. Ngayon, ang mga mandirigma ng totem ay lumalabas para manghuli. Ang pinakaayaw ko ay gabi. At mahirap alagaan ang apoy na dala-dala. Noong araw, may mga mangkukulam na may mga bone card. Kaya nilang magpasiklab ng apoy. Pero mahalaga ang mga bone card. At matanda na ang mga uling. Kaya mahirap silang gawin. Sadyang kakaunti lang ang mga ito. Hindi talaga sapat. Kangxi, pakiramdam ko hindi ordinaryo ang bagong Gu natin. Kanina, narinig ko kay Muking. Bago umalis si Gu, sinabi niyang dapat nating seryosohin ang mga salita ng bagong Gu. Huwag tayong sumuway kahit kailan. Kaya niyang pamunuan ang ating Kinke tribo. Upang maging isang malaking tribo. Sa araw pa lang, itinuro na niya sa atin kung paano magpaapoy. Makikita mong hindi pangkaraniwan ang bagong bahay na ito. Nga pala, Yan Hugh, narinig ko kay Muking na ang bagong. Maaaring isang taong nagtatago mula sa isang malaking tribo ang isang mangkukulam. Kaya mo bang matukoy kung anong malaking tribo siya galing? Hindi ko alam. Ang alam ko lang na malaking tribo. Katulad ng Gukao tribe o ng Daghara tribe. Wala silang isang kasamahan na kapareho ng hitsura ng mangkukulam. Tingnan mo ang bagong shaman. Wala silang mga tainga tulad natin. Wala ring mga pangil at buntot. Napakapayat pa ng katawan. Hindi sapat para lamunin ng isang mabangis na hayop. Hindi ko talaga maisip kung aling tribo ang magkakaroon ng ganitong mga tao. Paano sila makakalaban sa mga mabangis na hayop sa disyerto? Madali lang yan. Huwag mong kalimutan, hindi pa natin natatagpuan ang tagapagmana ng mga mangkukulam sa ating tribo. Pero nang dumating ang bagong mangkukulam, agad niyang tinanggap ang pamana. Sa tingin ko, malamang ang malaking tribo ng bagong mangkukulam ay puro mga taong kayang tumanggap ng pamana ng mangkukulam. Mas malakas ang mangkukulam kaysa sa ating mga totem. Kaya nakaligtas ang malaking tribo ng bagong mangkukulam sa kagubatan. Walang problema. Tama ka, Kangxi. Pero sino bang tao ng bagong bahay? Sa tingin ko, hindi na natin dapat pag-usapan ito. Kung gusto ng bagong bahay na magsalita, sasabihin nila sa atin. Sa tingin ko, dapat tayong pag-usapan ang ibang bagay. Ibang bagay. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa paghanap ng isang babailan para sa babailan. Panahon na para piliin ng babailan ang kanyang babailan. At tingnan mo, ang katawan ng babailan ay payat at maliit. Kahit na pinoprotektahan natin siya. Paano kung may mangyari? Mas mabuting maghanap na tayo ng babailan para sa kanya ngayon. Malay mo, ang magiging anak nila ay maaaring magmana rin ng kakayahan ng babailan. Para hindi tayo mag-alala at matakot sa huli. Iesad, mga paputok. Ano sa tingin mo ang tungkol sa sexualidad? Ang anak ko ay may talento bilang totem warrior. Mas malakas siya kaysa sa mga katulad niyang lalaki. Sakto lang na maging shaman siya. Hindi pwede. Paano naman ang anak mo, hindi siya maihahambing sa anak kong Lin? Sa tingin ko, si Lin pa rin ang dapat maging babailan. Naku, malaki nga ang lakas ng pamilya niyo. Pero hindi naman kasing lakas ng pamilya namin. Dapat siksing ang maging babailan. Hindi pwede, si Iling ang dapat. Sige, ako. Mukhang gusto mong mabugbog. Tingnan mo, babanatan talaga kita. Hey, sino ba ang natatakot sa sino? Sinasabi ko sa'yo, baka hindi mo ako matalo. YMA Sent Ese. Anong ginagawa nyo? Walang anuman. Nag-aaway lang kami para mag-enjoy. Sige na, gabi na masyado. Kayong dalawa, tigilan niyo na yan. Matulog na kayong lahat. Narinig niyo ba? Ayon sa nakasulat sa balat ng hayop, itong 5 pirasong butong baraha ang tinatawag na ubon cards.
Pala, ang Gu Bond cards ay pwedeng gamitin gamit ang enerhiya ng dugo o kapangyarihan ng Gu para ma-activate ang mahika na nakaimbak sa mga baraha. At kailangan gamitin ang mga simbolo ng mangkukulam sa paggawa ng mga butong ito. Bawat simbolo ay kumakatawan sa isang uri ng salamangka. Sa pamamagitan ng salamangka, kadalasang natutukoy ang uri ng mangkukulam. May mga mangkukulam na bihasa sa lason, may mga tagapagsulat na kayang manghula ng kapalaran, at mga manggagamot ng sugat at karamdaman. Meron ding mga mangkukulam na nagpapalakas ng enerhiya at bilis. Mukhang para mabuhay sa mundong ito. Kailangan kong maintindihan agad ang salamangka. Bakit ka nandito? Ify, kung makakapunta ka, bakit hindi ako makakapunta? Ay, ikaw talaga. Mukhang gusto mong makipag-away sa akin, ha? Mag-ingat ka, baka tamaan kita. Sino ang natatakot sa sino? Pagdating ng araw, kung sino ang umiiyak dahil sa aking sapatos. Huwag kang magreklamo sa bahay. Tama na, tigilan niyo na ang pag-aaway. Tahimik lang kayo, huwag niyong istorbohin ang pahinga ng mga taga-tribo. Tatanungin ko kayo, ano bang ginawa niyo dalawa? Ako. Sabi ni Ama, pinapunta niya ako para pagsilbihan ka, ikaw at ikaw. Umiiyak ako. Sabi ni Ama, dapat akong manatili rito para samahan ka. Samahan kang makatulog dito, ano? Umiiyak ako. Ganoon din ang sabi ng tatay ko. Pinapunta niya ako para matulog kasama ka. Sige, umuwi na kayo. Sabihin mo sa kanila, Afu. Hindi ko kailangan. Hindi ko kaya, gusto kong maging albularyo. Gusto kong matulog sa tabi mo. Hindi, ayaw kong umuwi. Kapag umuwi ako, pagmumulan ako ni Afu. Gusto kong maging albularyo. Sige na. Dito na lang kayo. Yay! Maging tahimik kayo, kung hindi, ibabalik ko kayo. Diyan na lang kayo matulog. Diyan! Hindi ba dapat kasama ka namin matulog? Kasama ko kayo matutulog. Tingnan nyo, nandyan kayo sa tabi ng apoy. Nandito ako sa tabi ng apoy. Sabay tayong humiga. Sabay tayong pumikit. Hindi ba't parang natutulog tayong magkasama? Pero bakit hindi nyo man lang pinapansin ang sinasabi ko? Kung hindi kayo makikinig, ipapauwi ko kayong dalawa. Ayan na ang tama. Mauna na kayong matulog. May kailangan pa akong gawin. Matutulog ako mamaya. Sabi ng tatay ko sa akin. Ang mag-asawa daw ay hindi dapat natutulog ng magkahiwalay. Paano daw magkakaroon ng baby kung ganun? Ang bilis naman niyang nakatulog. Sa totoo lang, maganda rin pala siya. Napakabilis ayon sa nakasulat sa balat ng hayop. Upang makapasok sa estado ng pagmumuni-muni, kailangan ng hindi bababa sa ilang dekada. Bakit parang nakapagsimula na ako ng pagmumuni-muni sa isang kisap mata? Paano ba dapat mag-ensayo? Isa na namang wika ng mga mangkukulam. Parang may natuklasan akong pattern. Hindi ba't ito ay simpleng matematika? Kaya pala ito ang pagsasanay ng kapangyarihan ng mga mangkukulam. Sobrang dali naman ito. Hindi ba tungkol lang ito sa pagsagot ng mga tanong? Hindi ito makakapigil sa akin bilang isang estudyanteng teknikal. Mukhang ito na ang sinanay ng nakaraang bahay na hiling teknike. Ngayon, nakakaramdam ako ng isang uri ng kabusugan. Mukhang ang pagsasanay sa walang anyo ay parang pagkain. Hindi ka magiging mataba sa isang kagat lang. Kailangan itong tunawin. Bakit parang may kakaiba sa dibdib ko? May matigas na bagay na nakadikit sa dibdib ko. Medyo hindi comfortable. Tatanungin ko ang mundo, walang nakakaintindi. Sa oras ng pagputol ng damdamin, sino ang nakakaalam ng init at lamig? Walang sinumang opisyal ang makakatagal sa ganitong pagsubok. Mao, darating na ako para iligtas ka. Kaya mo yan. Anong gagawin natin ngayon? 16 na lang ang mga mandirigmang totem ng tribong Kingke. Kung may isa pang mawala, lalo lang lalala ang kalagayan ng tribo. Lahat, magtago kayo sa loob ng kuweba. Hindi pwede, kailangan nating mahuli ang ibong ito. Natikman na niya ang laman ng tao.
At alam na rin niya kung nasaan ang tribo natin. Sa hinaharap, mukhang hindi na magkakaroon ng katahimikan sa tribo. Pero ngayon, wala akong kahit anong sandata sa aking mga kamay. Hindi pwedeng makipaglaban ng direkta. Nandyan si Yanlin. Pakihanap mo ako ng 2 batong kasing laki ng kamao. Sing, tanggalin mo ang balat ng ahas na nakapulupot sa baywang mo at ibigay mo sa akin. Paano maipapadala ang pagnanasa sa malamig na gabi? Minsan katahimikan, minsan pag-alala. Sino ang nagpaalam at nagkasakit dahil sa pananabik? Napansin ng ibong kong ang ingay dito. Itinaas nito ang ulo, tumilaok at biglang tumakbo papunta sa kanya. Bilis, tumakbo ka. Ngayon na. Huwag mo nang itanong kung kailan ako babalik. Nakakalungkot na walang nakakaunawa sa damdamin ko. Mukhang hindi na talaga kaya. Grabe, ang galing ko talaga. Kahit ang 5 tigre ay napatahimik ko at napasuko ko pa ang isa. Ang Dragon Vein ay tumatakbo na papunta sa tribo. Babalik na siya agad. Pagdating niya, magkakaroon na tayo ng lunas mula sa 5 buto. Siguradong walang magiging problema sa sugat mo. Kangxi, wag mo akong lokohin. Alam ko ang kalagayan ng sugat ko. Nakita ko na ang healing technique ng walang buto na tile. Pero masyadong malala ang aking sugat. Maliban kung gagamit ka ng 4 o 5 walang buto na tile para gumaling. Pero sa ating tribo, wala tayong ganoon karami. Mao, tama na. Unahin muna nating mapatigil ang pagdurugo. Baka, may paraan ako. Humakbang ka, hayaan mong makita ko kung kumusta na ang tao. Hindi ko alam kung epektibo ang healing technique. Pero sa puntong ito, kailangan na nating gamiting parang buhay ang patay. Ang paggamit ng 5 grains na appointment technique ay malamang na walang silbi. Kailangan na lang manalangin na ang appointment technique na inoperate ko kagabi ay magbigay ng malaking tulong. Wildfire Kangxi. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ay si Wu-Wen. Kaya nibo na ngayong magtipo ng Wu-Wen. Imposible, di ba? Yung nanay na iyon. Hindi ba't sinabi na hindi siya makakapagtipo ng Wu-Wen sa loob ng 30 araw? Bago pa lang naging Gu ang bagong Gu na ito. Ayos na, wala nang ibang bagay ang pusa. Tama nga ang sinabi ng nakaraang mangkukulam. May bagong mangkukulam na. Hindi lang mawawala ang ating tribong Kingke, kundi sisikat pa ito bilang isang malaking tribo. Ang ganitong paraan ng panghuli ay talagang hindi epektibo. Sayang at walang nakitang mga halaman tulad ng abaka. Ngunit marami namang mga baging na nakita. Halika! Mayroon akong isang baging dito. Kayo, hawakan ang isang dulo at hilahin ng mabuti. Ah, okay lang ba kayong dalawa? Tulong, tingnan mo nga ako. Kaka-aksidente ko lang, hindi ako komportable. Kung may pinsala sa katawan, hindi ako makakapagpatuloy bilang totem warrior. Anong pinsala sa katawan at pagiging totem? May kinalaman ba si Teng Warrior? Siyempre, meron. Malaki ang puwet. Ibig sabihin, lahat ng enerhiya at dugo ay napunta roon. Kulang naman ang enerhiya at dugo sa ibang bahagi. Kaya hindi ko ma-activate ang totem power. Hindi ako magiging totem warrior. Ayos lang, walang problema. Ang malaking puwit ay hindi makakaapekto sa iyong ibang bahagi ng katawan. Tuloy lang sa paghawak dito. Mag-ingat ka ngayon. Huwag ka nang madapa ulit. Itong baging na ito. Kaya nitong humawak sa mga kamay ni Yanling at Sing ng mahigit 0 segundo. At kasing kapal lang ng maliit na daliri. Kapag naiproseso na, tiyak na walang problema. Yung anak na binanggit ng mandirigmang totem na si Mao kanina. Mukhang siya nga iyon. Kung ikukumpara kay Yanling at Sing, medyo maliit at payat ang katawan niya. Habang ang iba ay nagtatrabaho sa labas. Ikaw ay nasa loob ng tribo. Hindi ba parang hindi ka komportable? Huwag kang magkaroon ng ganitong isipin. Yixed, ang ganda ng pakiramdam. Ngayon, may mahalagang bagay akong ibibigay sa iyo. Mas mahalagang bagay. Tama. Tungkol ito sa pagkain ng tribo. Dalhin mo ang mga tao. Hanapin ang lahat ng ganitong uri ng baging sa mga baging. Kayo ay katulad ko. Naikot ang 2 baging. At pagkatapos ay hatiin ang mga baging sa patayo at pahalang. Sa huli ay cross at itali ang mga ito.
Ano ito? Tinatawag itong lambat. Ito ay isang kasangkapan na makakatulong sa atin na makakuha ng maraming pagkain at makakapagligtas sa mga mandirigma mula sa pagkakasugat. Pero paano ito gagamitin? Madali lang ang paraan ng paggamit. Lumabas ka muna, ipapakita ko sa inyo. Yan Hugh, ngayon ikaw ang mabangis na hayop. Ako ang iyong biktima. Agad kang tatakbo papunta sa akin. Tama, di ba? Pero, mangkukulam, natatakot ako. Walang anuman, maniwala ka sa akin. Dahil walang problema sa mahika. Mabuting mangkukulam. Kaya tatakbo na ako. Hinila ako ni Yan Lingsing. Si Yan Hugh, ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng King Ketribo. Halos kaya ng labanan ang 6 na antas ng halimaw. Pero sa lakas ng pag-atake ni Yan Hu, hindi man lang napunit ang lambat na ito. Yan Ling, itali ninyo si Yan Hu. Sige, ako na ang bahala. Yan Hu, subukan mong makawala sa lambat na ito. CJ. Ang lambat na ito. Walang problema kung ito ang gagamitin para ikulong ang mababang uri ng mabagsik na hayop. Pero ang net na ito ay talagang magaling. Ngunit maaaring makulong lamang nito ang mga mababang antas na halimaw. Kung makatagpo ng mga mid-level na halimaw, madali lang itong makakalabas. Kailangan ninyong matutong umangkop. Isang net ay hindi sapat. Kaya't 2 na lang na net. Kung hindi sapat ang 2 net, kung ganoon 3 o 4 na lambat, basta sapat ang bilang ng lambat. Kahit gaano kalakas ang mabangis na hayop, hindi makakatakas. Wow, ang talino mo talaga. Ngayon natapos na ang mga lambat, subukan natin ang bagong gamit sa pangangaso. Maraming mababangis na hayop sa may tubig. Napakadelikado kung pupunta ka roon. Sige, huwag kang mag-alala. Titingnan ko lang. Ang daming mabangis na hayop sa tabi ng ilog. Paano kayo kumukuha ng tubig dito? Kumuha lang ng tubig gamit ang tubo ng kawayan. Basta huwag lang mag-ingay. Hindi kami aatakihin ng mga mabangis na hayop na ito. May isda sa maliit na ilog na ito. Ang isda ay iyon. Hindi iyon tinatawag na isda. Ito ay tinatawag na double-whiskered river beast. Isa rin itong mabangis na hayop, ngunit ito ay kabilang sa pinakamababang antas. Ito ay isang Shamti rank na mabangis na hayop. Shamti rank na mabangis na hayop. Kaya, maaari bang kainin ang ganitong mabangis na hayop? Hindi pa kami nakakain. Dahil ang dual-mustached river beast ay namumuhay sa ilog. Mabilis ang galaw nito. Mahirap naming mahuli. Ha. Kung kayang kumain ng dual-mustached river beast, walang problema. Maaari kong seryosohin kayong sabihin. Hindi lang ang problema natin sa pagkain sa tribo ang masosolusyonan. Pati ang problema natin sa tubig ay hindi na rin natin kailangang alalahanin. Totoo ba ito? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Sige, mamaya, bawat isa sa inyong 4 ay kumuha. Hawakan ang isang dulo ng lambat. Makinig kayo sa utos ko ngayon. Ilatag ang lambat. Ihuhulog na lang sa maliit na lawa. Ngayon ay itataas na ang lambat. Ngayon ay makakapagdaos tayo ng masarap na salu-salo sa ating tribo. Wow! Talagang napakaastig ng tuon na ito na tinatawag na lambat. Talagang napakaastig ng lambat na ito. Isang saglit lang. Nakuhanan namin ang sobrang dami ng mga doble buo na hayop. Mas madali pa kaysa sa panghuli namin. Kanina hindi ba kayo nagtatanong sa akin kung paano solusyonan ang problema sa tubig at pagkain? Ano ba talaga ang paraan? Pwede nating hukayin ang maliit na sapa na ito para dalhin ang tubig mula sa ilog papunta sa ating tribo. Sa ganitong paraan, matutugunan na natin ang problema sa tubig ng ating tribo, hindi ba? Lisa, hindi masyadong epektibo ang paraan mo. Kailangan natin ang pinagkukunan ng tubig. Kailangan din ng mga mabangis na hayop ang pinagkukunan ng tubig. Kung ilalapit natin ang pinagkukunan ng tubig sa ating tribo, susunod ang mga mabangis na hayop sa ating tribo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman balak maghukay ng kanal papunta sa tribo. Gagamitin ko ang tubo para ikonekta ito. Ito ang tubo ng tubig. Kung bubutasan natin ang loob ng kawayan, at pagdugtong-dugtungin ang ilang dosenang piraso ng kawayan, tapos huhukayin natin ang maliit na sapa na ito,
at ilalagay ang isang dulo ng tubo sa loob. At ang kabilang dulo ng tubo ay ilalagay sa loob ng nayon. Hindi ba kusa nang dadaloy ang tubig mula sa ilog papunta sa ating nayon? Nga, bakit hindi ko naisip yon? Ngayon, hati-hatiin nyo sa 3 grupo. Isang grupo ang pupunta para maghukay ng kanal. Isang grupo ang hahanap ng kawayan. At isang grupo ang babalik sa nayon para maghukay ng malaking butas. Doon, maglalagay ng mga bato. Ihuhulog ang lupa para maging matigas. Sa ganitong paraan, makakapag-imbak tayo ng tubig. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa mundong ito. Hindi lang magaganda ang mga babae na may tenga ng hayop dito. Pati na rin ang mga tao sa tribo na ito. 10 beses ang lakas kumpara sa mga tao sa mundo. Kahit anong trabaho o paghukay. Natatapos agad-agad. Uy, handa na ang imbakan ng tubig. Sige, maghanda na tayong ikabit ang kawayan. Dumating na ang tubig, magkakaroon na tayo ng tubig sa ating tribo. Hindi na kailangang pumunta sa tabi ng ilog para kumuha ng tubig. Ang ganda, hindi na tayo magkukulang sa tubig sa ating tribo. Uy, ito ang bagong lambat na ginawa namin. Tingnan mo, tama ba ang pagkagawa nito? Tama, siya, mas maganda ang lambat na ginawa mo kaysa sa ginawa ko. Siya, ang doble na ito ay sa iyo na. Haha. Dahil sa ginawa mong lambat na ito. Itong doble na maswerteng lambat ay para sa iyo. Tanggapin mo na. Ito ang gantimpala sa paggawa ng lambat. Maaari mo itong ibahagi sa mga matatanda at bata. Sa hinaharap, ikaw ang mamumuno sa mga matatanda at bata. Sa bawat paggawa ninyo ng lambat, makakakuha ka pa ng dagdag na pares ng balbas. Pagkain na ka siya kay Hishu. Salamat, Gu. Sisiguraduhin kong mahusay ko silang pamumunuan. Sige, paapuyin na natin ang apoy. Simulan na natin kumain ng karne. Ayos, magpapapoy at kakain na tayo ng karne. Ang bait ni Bukaixia. Hindi kaya gusto niyang gawing goody si Xia. Ngunit masyadong mahina ang katawan ni Xia. Talagang mahina si Bu kumpara sa kanyang mga kamag-anak. Kaya't kailangan talagang pumili ng malakas na tao ang isang shaman. Para makapag-anak at mag-iwan ng pamana. Sa tingin ko, hindi bagay si Xia bilang shaman. Sobrang mahina ang kanyang katawan. Sa huli, ang shaman ay pipili mula kina Yanling at Xing. Maganda ang kanilang katawan. Hindi lang nakikinig sa sinabi ng babailan. Pati ang mga batang ipinanganak ay malakas at madaling alagaan. Ano ba tong sinasabi tungkol sa babailan na nanganak? Ang bata pa ni Xia, ano? Gusto ko lang naman ilaan ang mga yaman sa mga mahihina. Para umangat ang buong tribo. Pero kahit ipaliwanag ko sa matandang to, hindi niya maintindihan. Wala nang dapat sabihin. Makinig ka sa akin. Si Gumuking ito. Mamaya, utusan mo ang tao na magdala ng 2 kawayan ng tubig para sa akin. Maliligo ako gamit yon. Gaano ba kalakas ang batang ipapanganak ng ganoong payat na katawan? Hindi pwede yan. Bilang isang nakatatanda sa tribo, may tungkulin at responsibilidad akong tulungan ang guna pumili ng won. Dahil hindi pinili ng mangkukulam ang pinakamalakas na apoy na espiritu at katangian. Bigyan na lang siya ng ilang pagpipilian. Para makapili siya ng mabuti. Maaaring may iba pang kaakit-akit na pagpipilian. Muking, nandito ka na. Yanlin. Bakit ikaw? Hindi ba't sinabi ko na pagkatapos maligo ay paghihiwalayin ang mga lalaki at babae? Bakit hindi ka sumusunod? Hindi naman ako hindi sumusunod. Si Muking ang nagpapunta sa akin dito. Bigla raw sumakit ang tiyan niya. Pinapakuha niya ako ng tubig sa loob. Ganoon ba talaga? Ang sakto naman ng pangyayari. Akala mo ba 3 taong gulang lang ako? Tama. At hindi lang. Ako mag-isa. Buti na lang at nandito kayong lahat. Yung nasa likod ni Xia Oxing ay lahat ng babae sa ating tribo. Kayo, anong balak ninyong gawin? Paliliguan namin ang bahay. Ang bahay ay ang pinakamahalaga sa ating tribong Kingke. Kailangan may tao na nagbabantay habang naliligo. Kung hindi, paano kung may mangyaring panganib? Yuha! Anong panganib ang maaaring mangyari sa paliligo? At saka nandito pa sa tribo. Basta't may panganib talaga. Kailangan nating tulungan si Us na maligo. Sige na, sige na. Kung magpapatuloy pa ito, talagang hindi ko na kaya. Hindi ako hayop, hindi ako mandirigma. Ang katawan ko ay hindi kasing ganda. Mga hayop, umalis na kayo. Hindi ko kailangan ng tulong niyo sa paliligo. At sinabi ko nang hiwalay ang paliligo ng lalaki at babae. Sige, sa pagkakataong ito, okay na.
Sa susunod, tiyak na hindi ko siya palalampasin. Wala bang kahit isang mangkukulam na nagustuhan? Ano ang gagawin natin dito? Hindi ba talagang kailangan siksya na maging isang dalaga? Kulang na lang ng kaunti. Wala na akong maaasahan. Itong ina. Kapag nagkaroon ako ng oras, ayusin ko siya ng mabuti. Mula sa mga balat ng hayop na iniwan ng nakaraang mangkukulam. Kailangan gumawa ng mga orasyon. Kailangan mag-ukit ng tiyak na mga disenyo sa mga piraso ng buto ng hayop. Sa panahong ito, ipapasok ang kapangyarihan ng mangkukulam. Mas maganda ang ukit. Mas maganda ang mga linya. Mas maayos ang daloy ng kapangyarihan. Hey, hindi naman ito mahirap. May kailangan akong kausapin kayo. May nasaktan ba sa mga naghunting team ngayon? Wala, nagkaroon kami ng lambat mula kay Uni. Napaka-smooth ng aming pangangaso ngayon. Walang nasaktan. Walang kahit na maliit na sugat. Halimbawa, nasugatan sa mga sanga. O hindi sinasadyang natamaan. Uy, bakit mo tinatanong kung may nasugatan sa mga mandirigma? Kakagawa ko lang ng mga anting-anting. Gusto kong subukan sa mga sugatang mandirigma kung epektibo ito. Ano? Totoo ba ang sinabi mo kanina? Ibig sabihin nito, sa hinaharap, mababawasan ng malaki ang posibilidad na may masawi sa mga mandirigmang tagapagtanggol ng totem. Malaki ang magiging pagbabawas sa mga casualties. Kaya ang lakas ng laban ng ating tribo ay patuloy na dumarami, at lalong lumalakas. Ang galing ng shaman. Tulungan niyo akong mag-isip ng paraan. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga shaman talisman na ginawa ko. Ano ang kalagayan nito? Madali lang ang tungkol sa shaman. Anong gagawin mo? Ngayon may sugat na. Maaari mong subukan ang 5 buto na tile. Talagang matindi siya. Ikaw, ang galing mo talaga. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang dugo mo. Para kay Wu, handa akong gawin ang kahit ano. Yung Kangxi. Gamitin mo ang mga anting-anting para sa paggamot ng pulso. Gumaling na ang anting-anting, haha. Ayon sa mga tala sa balat ng hayop, ang kapangyarihan ng normal na anting-anting ay karaniwang mas malakas ng 1 beses kaysa sa mahika ng manggagaway na gumawa nito. Kahit na higit pa, ang aking sariling kasanayan sa pagpapagaling ay naayos na. Mas malakas ang epekto nito kaysa sa karaniwang ginagamit na healing spell ng mga mangkukulam. Ngayon, kung ako ang gagawa nito, gaano kaya kalakas ang kapangyarihan ng mga buto ng mangkukulam na gagawin ko? Sige na! Simula ngayon, gagawa ako ng ilang piraso ng buto ng mangkukulam araw-araw. Maniwala kayo pagkalipas ng ilang panahon. Bawat mandirigmang may totem ay magkakaroon ng ilang piraso nito. Pero kailangan ninyong magdala ng mas maraming buto ng hayop. Kung hindi, wala rin akong materyales para gawin ito. Huwag kang mag-alala, hindi problema ang mga domino. May internet na tayo ngayon. Madali lang ang manghuli ng mga mabangis na hayop. Which, kailangan mo akong hanapin. May isang bagay na kailangan ipagawa sa iyo si Kuye. Gusto kong dalhin mo ang mga totem warrior. Pumunta ka sa kanan ng araw. Pumunta sa paghahanap ng mga bakas ng tribong Kinke. Tribong Kinke. Noong panahon sa aming lupain, nakipag-usap ako sa shaman ng tribong Kinke sa pamamagitan ng kapangyarihan ng shaman. Mayroong hindi tuwirang koneksyon sa pagitan namin. Ilang araw na ang nakalipas. Bigla akong nakatanggap ng kahilingan mula sa tahanan ng tribong Kinke. Kahilingan, kung ang mga tao mula sa tribo ng Kinke ay darating upang makisama. Umaasa akong matutulungan sila. At pagkatapos nito, nawala na ang koneksyon ko sa shaman ng tribo ng Kinke. Umaasa akong mahahanap mo ang tribo ng Kinke. At dalhin sila dito. Noong umalis kami sa aming lupain, nalaman ko ang tungkol sa sitwasyon ng tribo ng Kinke. Hindi pa rin nakakahanap ng tagapagmana ng shaman ang kanilang tribo. At pagkatapos ng kaguluhan, kahit hindi ko na nasubaybayan, ang kalagayan ng kanilang tribo, base sa kahilingan ng shaman ng Kinke tribe, malinaw na wala pa rin silang tagapagmana ng shaman. Kung meron man, hindi nila hihilingin sa Vine tribe na kupkupin sila. Lesa, Kiwi. Alam mo ang sitwasyon ng ating tribo ngayon. Umalis na tayo sa ating lupain. Kumunti na ang mga mabangis na hayop na ating nahuli. Dagdag pa, bumagal ang aking pagsasanay sa kapangyarihan. Kaya't ang mga mandirigma ng totem na aking naihanda ay unti-unting bumababa. Samantalang ang mga nawalang mandirigma ng totem ay parami ng parami. Kung ganito ang mangyayari, tanging isang resulta ang naghihintay sa ating tribo sa gitna ng disyerto. Iyon ay pagkalipol. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin.
Gusto mong hanapin ang natitirang haligi ng tribong Kinke at isama sila sa ating tribo. Baka sa ganitong paraan ay malutas ang krisis ng ating tribo. Pero hindi ako kampante. Wala na silang shaman. Gaano pa kaya sila tatagal sa ilang? Kaya't nagpa siya akong ipasa ka na doon. Naiintindihan ko na. Dadalahin ko ang tao ko sa Kinke tribo. Sandali. Ito ay isang anting-anting na may nakaukit na gibberish. Inabot ako ng 5 araw ng araw para matapos ito. Nag-aral ako ng 2 taon. Sa wakas, nagawa na ito. Ang galing, Wu. Marunong ka nang gumawa ng mga anting-anting. Sa susunod, mas tiyak ang ating mga mandirigma. Kapag humaharap sa mga mabangis na hayop, pasensya na at nag-alala ka. Sige, hawakan mo ito. Mayroon ka ng anting-anting na ito. Maaaring maging kapaki-pakinabang kung may panganib. Tama nga pala, Kyuye. Pwede mong isama ang kapatid mong si Kyukao. Kung makatagpo kayo ng mababang uri ng mabangis na hayop, pwede mo siyang hayaang magsanay. Sa ganitong paraan, mas mabilis niyang magigising ang lakas ng kanyang totem. Will! Aalis na ako. Umalis ka na. Pinapapunta ko na ang mga tao para sunduin kayo mula sa tribong Kinke. Sayang lang talaga. Ang inyong totem ay mawawala na magpakailanman. Ngayon, nakakagawa na tayo ng 8 plaka ng butil bawat araw. Dapat sapat na ito para magkaroon ng isa ang bawat malakas na miyembro ng tribo. Ang susunod na hakbang ay pagbutihin ang mga ritual ng apoy at pampasigla. Ang 2 mahika na ito, gumawa ng kaukulang 5 butil na marka. Guro, manatili ka dito. Pupunta ako para akitin ang halimaw. Halimaw, ikaw na ang pumunta. Mag-ingat ka, huwag kang mag-alala. May mga buto ng salamangkero na ginawa ng mangkukulam. Wala akong mangyayari. Kapag naakit na ng bansa ang halimaw, ilahin ang lambat. Ito ang mga yapak ng 4 na paa na manok. Bagaman hindi ito kasing laki ng mga pangil ng baboy ramo. Ngunit masarap ito. Naaalala ko na tuwing kumakain ako, ito ang pinakamarami kong kinakain, ang 4 na paa na manok. Saktong-sakto, mahuli ko ito para matikman ko ng mabuti. Si Changguo ay sumusunod sa mga yapak upang habulin ang isang 4 na paa na manok. Ito ay isang sinaunang uri ng ibon. Napaka-alerto ng mga galaw nito. Maingat na lumapit si Changguo. Naghahanda para sa isang pagsalakay. Kailangan niyang tamaan ito sa isang pagkakataon. Kapag nahuli niya ang 4 na paa na manok, tiyak na papuriin siya ni Gugu. Ang bilis ng batong pangsibat na ito ay lumampas na sa lahat ng bilis ng mga itinapon ng lahat sa Kinke na tribo. Kahit na ang pinakamalakas na Yanhu, ang bilis ng itinapon ay hindi kasing bilis. Ano ang pangalan mo? Anong tribo ka galing? Ikaw ay mandirigma ng totem. Ang pangalan ko ay Changguo. Ako ay mula sa tribong Kinke. Ek! Sa wakas, natagpuan na natin ang mga tao mula sa tribong Kinke. Ito na ang ika-6 na araw ng araw. Sa wakas ay natagpuan na. Kami ay mula sa tribong Teng. Ikaw lang ba ang tao mula sa tribong Kinke dito? Wala na bang ibang tao mula sa tribong Teng? Hindi lang ako ang nandito. May kasama pa akong isa. Ang pangalan ko ay Kyuye. Maaari mong tawagin ang iyong kasama na lumapit. May kailangan kaming sabihin sa inyo. Magandang araw, Kinke Department. Maghintay kayo sandali. Anong nangyari kay Nagatani? Bakit nag-isa ka lang bumalik? Nasaan ang mabangis na hayop, wala ba? Mayroon namang 5 totem warriors. Anong ibig sabihin nito? Nakita ko ang mga totem warrior ng tribong Teng. May kailangan sila sa atin. Sabi nila tungkol sa tribong Teng. Hindi ba malayo ang tribong Teng sa atin? Ang kanilang mga totem warrior. Paano sila napadpad malapit sa ating tribo? Hindi ko alam. Pero napakalakas ng mga mandirigmang totem ng tribong Fuji. Maliban sa isa na bagong gising pa lang ang kapangyarihan ng totem. Ang 3 pa ay nasa antas na ika-7. Ang pinuno ng mga mandirigmang totem ay nasa ika-6 na antas pa. Mandirigmang totem na ika-6 na antas, tagumpay ng mandirigmang totem. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ang mandirigmang totem na ika-6 na antas, hindi ba dapat pinoprotektahan ang kanilang tribo? Bakit sila nandito sa atin? Siyempre, hindi ka nagkamali ng tingin. Dati nga, may nahuli na akong 4 na paa na manok dito. Pero isang mabilis na galaw lang ng mandirigmang may 6 na ranggo ng totem. At tinuhog niya agad. Pero sa tingin ko, hindi naman natin kailangang masyadong mag-alala. Ang tribong Bizenv at ang tribong Kinke natin ay medyo magkaibigan naman. Itong mga mandirigmang may totem ng tribong Bienv. Tama, hindi siya direktang umatake sa akin kanina.
Ngunit hindi pa rin tayo dapat magpakasigla. Sandali, hintayin mo ako. Itatago ko ang lambat. Ayaw kong makita nila. Mukhang mga siyam na antas na totem warrior. Mukhang, karaniwan lang ang kalidad ng mga totem warrior ng Kinke Tribe. Mga totem naman dirigma ng Kinke Tribo. Kung masyadong mahina ang lakas, kapag sumali ka sa aming Vines Tribo, hindi ka rin makakagawa ng malaking bagay. Dalawang walang buto na barahan na naman. Napaka-perpekto at walang kapintasan. Ganito kasi. Bago lumubog ang 10 araw, ang mga shaman ng inyong tribo ay dati nang nakipag-ugnayan sa mga shaman ng aming tribo. Ngunit ano ang mga panganib sa daan ng Longnong? Kami ay tumanggap sa inyo. Iniisip ng mga shaman ng aming tribo na kayo ay nahaharap sa panganib sa inyong paglipat. O hindi ninyo alam ang daan. Kaya't kami ang humahawak sa inyo. Bakit? May problema ba? Ito. Itong mandirigma ng autumn leaf. Mukhang naglakad lang kayo ng walang saysay. Bakit? Kasi maisyaman na ang aming tribo ngayon. Maisyaman na ang Kinke tribe ninyo. Tama. Ito ay pinili ng huling shaman sa kanyang huling panahon. Ganun ba kung may dumi ang tribong Kinke? Wala nang panganib ng paglipol na nakikita sa harap kung makakaligtas ang tribo. Sino ang magkakaroon ng ideya na lumipat sa ibang tribo? Pero kung ganun, hindi ba't nagpunta tayo dito ng walang dahilan? Hindi na natin kayang tapusin ang misyon na walang paliwanag. Ano ang gagawin natin ngayon? Pumunta muna tayo sa Kinke Tribe para tingnan ang sitwasyon. Dahil nandito na tayo, hindi tayo dapat umuwi na walang dahilan.